ID na hawak-hawak ninyo. Sino po yung may OFW? Pakitaas nyo na po yan. Yung OFW ID ninyo. Taas ninyo. Alam niyo po ba na nagagamit po yung discount card sa Jollibee at ang magpapatunay ang ating Vice President? Kung kayo naman ay magtutungo doon sa Davao, sa Mindanao, lahat po ng hotel ng Sogo at Eurotel at ang Apo Hotel, ipakita po ninyo yung ID at magkakaroon po kayo ng diskwento. Ipakita lang po ninyo yung ako OFW, i-recognize po yan. Yan po yung ating advocacy na sa susunod na mga panahon sa ating pagpupo ay hindi po lamang ng ako OFW o yung mga may hawak lamang ng ako OFW ID ang nakikinabang. Dahil ang ginagawa po natin, sinisimulan po natin yung programa para ipakita sa gobyerno na kung anuman ang ating sinisimulan, doable po yan. Anuman po yung ating sinasabi, anuman po yung ating ipinaglalaban, doable po yan, nagagawa, hindi po yan kwento, hindi po yan katang-isip. Pero tutunayan natin na kung pwede na ang ating mga OFW ay nakatanggap ng benepisyo hindi lamang ng salitang bagong bayani. Dapat iparamdam, ipalasap sa ating mga OFW na talagang tayo ay binibigyan ng importansya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng OFW discount benefits, hindi lamang po sa mga sa Tarlac o sa Bamban, hindi lamang sa mga may OFW ID, kundi para sa lahat ng mga OFW at mga dating OFW at pamilyang OFW sa buong Pilipinas. Ipaglalaban po natin OFW discount benefits sa lahat ng OFW, dating OFW at pamilyang OFW. Tatlo lamang po ang dahilan at alam ko po mag-a-agree kayo dito. Dahil kayo po yung mga nag-abroad, di po ba? Tatlo lamang ang dahilan kung bakit nag-a-abroad ang mga OFW. Una, mapag-aral ang mga anak. Tama po ba? Walang OFW pumunta sa ibang bansa para lamang ang dahilan ay bumili ng cellphone. Ang dahilan lagi nila mapag-aral ang anak. Ikalawang dahilan, magkaroon ng munting hanap buhay. Tama po ba? At ang ikatlo ay magkaroon ng sariling bahay. Malimit, ang ikatlo ay hindi natin natutupad. Bakit? Kasi yung anumang kinita nating mga OFW, ang unang-unang ginagastos natin, mapag-aral yung anak, magkaroon ng tuition, ba't na muli, yung ikatlong pangarap natin, ang sinasabi na natin, anak, mag-aral kang mabuti, dahil kapag ikaw nakagraduate, ikaw na tumupad ang pangarap ko, pero ikaw ay naging professional, bumili ka ng bahay para sa atin. Ipinapasa natin yung pangarap na natin dahil hindi na natin kayang bumili ng sariling bahay dahil yung pera natin naubos sa pagpapaaral ng anak, sa pagpapadala at pagtulong. Tama po ba? Hindi yata tama. Tama po ba? Oo. Ako OFW kahit ispell